Hey, JA! Hello, Joanne. Yan. So, meron tayong pa-bonus. Alam ko natapos na natin yung course, no? Yes. Pero, ang gagawin natin is, kunwari meron ka ng lead. O, yan. Kasi ibang topic yung maghanap ng client eh. So, meron ka ng Tama, lead. tama. Meron kang lead. Kausap mo na. Alam mo na yung alam mo na yung, I mean, nag-usap na kayo, alam mo na yung website niya, alam mo na sinong competitor niya. Typically kasi pag nag-DC ako or discovery call, tinatanong ko yung may ano na sila, may mga sasagutan na sila before pa yung call, like sino yung competitors nila. O, kasi para pag dumating ako sa call, ready ako. Alam ko sino competitors nila. Parang I can speak about their business. Hindi ako nag-DDC lang na darating ako doon ng, alam mo yan, walang alam. So, Yes, nag-DDC yes. ako, Makes medyo may sense. alam na ako. So, doon sa calendar bookings ko kasi, may mga questionnaires doon. So, kasama doon yung mga uh, sino yung competitors nila. So, bigay ako ng example. Ngayon, ang tuturo natin sa kanila is, how do you find yung competitor keywords? Ay, wow, Para, mukhang maganda yan, ah. ayan. So, the reason na gusto kong ituro yung paano mo malaman yung competitor keywords, kasi Google search yung course eh. So, ngayon, paano mo malalaman kung yung keywords mo, or if you're bidding, kasi di ba, ang purpose ako, typically sasabi sa client is, you wanna show alongside your competitors. Parati kong line yun eh. Di ba? Kasi, Tama, tama. kasi it's one of the things that they like, to show Oo. alongside their competitors, especially if they're new. So, Yes, if you yes. wanna show alongside your competitors, di ba, it makes sense na you bid the same keywords as them. Mhm. Ngayon, Tama, tama. paano malalaman yun? Kasi hindi mo malalaman yun, di ba? Yeah, exactly. So, may mga tools na pwede mong gamitin. May mga tools. Nice. Even Nice. kung wala kang tools, pwede din keyword planner. Pero, I mean, Oh. hindi eksakto yung bibigyan ni keyword planner. Kung naalala mo dati, yung isa sa mga first few lessons natin is about Mhm. keyword planner, di ba? Yes, Di ba, yes. finid ko dun yung website finid ko dun yung website nag-feed ako ng website dun sa keyword Mhm. planner. So, Yes, that's yes. one way. So, makikita ko, ano yung mga keywords dun sa website na yon. Ano yung mga potential keywords na ginamit nila dun sa website. Most likely kasi kung magbi-build ako ng campaign, siyempre yung mga keywords din dun sa, alam mo yun, yung keywords na nandun sa website, yun din yung mga nagdi-describe ng service, di ba? Or ng product. Oo. Okay, so yun yung pinaka-easy kung wala kang tool. Oo. Yung keyword planner, yung i-feed mo lang yung website, meron dun option, di ba? Start with website. Para ma-refresh kayo, papakita ko, baka nakalimutan na ninyo. Si-share ko Yo. yung screen ko. All right. Yan. Ito yung keyword planner. So, dito tayo, start with website. Kunwari, pwedeng use your entire website, use only this page, pagka isang page lang. Say, kunwari, itong website na to. Gusto ko makita ano yung mga keywords na binibid niya. So, yan. So, pwedeng yung entire site yung titingnan ko or pwedeng yung homepage lang. So, titingnan ko, alam ko kasi yung website na to is nasa Canada. So, at gusto ko makita yung data from ng 1 year. Okay, so ito yung keywords nung website na yon. Ngayon, alam ko na, okay, so ito yung mga keywords niya. And alam ko na din, magkano yung bid. Kung gusto kong i-bid yung brand name niya, alam ko na din magkano. 'Di ba? Alam ko na magkano yung minimum, alam ko na yung maximum. Alam ko din na yung competition is medium or medyo competitive yung brand name na to. Yan. So, ito yung pinakamadaling way